Paano kung ang mundo natin ay hindi lang kung ano ang nakikita natin sa ibabaw? Paano kung sa ilalim ng ating mga paa ay may isang lihim na sibilisasyon? Isang mundong tinatawag na Agartha. Isang lugar na sinasabing tahanan ng mga sinaunang nilalang at teknolohiyang lampas sa ating pagkaunawa. Pero totoo nga ba ito? O isa lamang itong alamat na nababalot ng misteryo? Ang konsepto ng Agartha ay unang lumitaw sa mga sinaunang paniniwala sa Asya, lalo na sa alamat ng Shambhala, isang lihim na kaharian sa ilalim ng lupa. Noong ika-19 na siglo, mas naging popular ang ideyang ito sa mga manunulat at explorer. Isa sa mga pinakaunang nagbanggit nito ay si Alexandre Saint-Yves-d'Alveidre, isang French occult writer. Nagsabing may isang lihim na sibilisasyon sa ilalim ng mundo na pinamumunuan ng isang hari ng mundo. Sinundan ito ni Ferdinand Ossendowski, isang explorer na nagsulat tungkol sa kanyang karanasan sa Mongolia, kung saan narinig niya ang kwento ng isang underground kingdom. Ayon sa mga alamat, ang Agartha ay hindi simpleng kuweba. Isa itong napakalawak na mundo sa ilalim ng lupa. May sariling araw, sariling kalikasan at sariling mga nilalang. Sinasabing ang mga nakatira rito ay mas advanced kaysa sa tao, may kakayahang magpagaling at kontrolin ang enerhiya. At may kaalamang matagal nang nawala sa ating mundo. May mga nagsasabing ito raw ang pinagmula ng mga alamat tungkol sa Atlantis at mga sibilisasyon na bigla na lang nawala. Pero paano makakarating sa Agartha? Ayon sa mga teorya, may mga lihim na lagusan papunta rito. Matatagpuan daw ito sa North Pole, sa Himalayas, at maging sa mga malalalim na kuweba sa buong mundo. May mga conspiracy theory pa nga na nagsasabing may mga gobyerno na alam na ang tungkol dito. Ngunit ang impormasyong ito ay pilit na itinatago lamang sa publiko. Ayon sa modernong agham, solid ang core ng Earth at hindi kayang magkaroon ng ganitong klaseng mundo sa loob. Walang konkretong ebidensya na nagpapatunay na totoo ang Agartha. Pero bakit patuloy pa rin itong pinag-uusapan? Bakit may mga kwento mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na tila magkakatulad? Ito'y maaaring simbolo ng isang nawawalang kaalaman o baka naman may katotohanan na hindi pa natin natutuklasan. Sa huli, ang Agartha ay nananatiling isang misteryo, isang kwento na naghihintay ng sagot sa ilalim ng ating mundo. At habang patuloy tayong naghahanap ng katotohanan, isang tanong ang mananatili: handa ka bang tuklasin ang nasa ilalim? Kung gusto mo ng ganitong klaseng misteryo at kwento, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share. Dahil dito, binubuksan natin ang mga lihim ng mundong hindi mo pa nakikita. Sa ilalim ng mundo, hindi lang katahimikan ang naghihintay. Ayon sa ilang kwento, may mga nilalang na matagal nang naninirahan doon, mga nilalang na hindi tao at maaaring mas matagal pa sa atin. Ayon sa ilang paniniwala, ang mga taga-Agartha ay mukhang tao pero hindi sila katulad natin. Sinasabing sila ay mas matangkad, mas matalino at may kakayahang kontrolin ang enerhiya ng mundo. May ilan pang nagsasabing sila raw ang tunay na tagapagbantay ng kaalaman ng sinaunang sibilisasyon at pinili nilang manatili sa ilalim upang umiwas sa kaguluhan ng ibabaw. Ngunit hindi lahat ng kwento tungkol sa Agartha ay payapa dahil may mas madilim na bahagi ang alamat. May mga nagsasabing may mga nilalang na tinatawag na reptilian, mga humanoid na may anyong ahas. Sinasabing may kakayahang mag-anyong tao. Ayon sa conspiracy theories, sila raw ay lihim na nakikisalamuha sa mundo sa ibabaw at may impluwensya sa mga nangyayari sa lipunan. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga kwento ng mga taong pumasok sa kuweba at hindi na muling nakita. May mga nagsasabing sila ay nadulas o nawala lamang, ngunit may ilan na naniniwala na sila ay napunta sa isang lugar na hindi nabalikan. Isang mundo na maaaring hindi para sa atin. Sa ilang kultura, may mga babala ang matatanda. Huwag kang papasok sa mga kuweba na hindi mo kilala dahil may mga bagay doon. Maaaring alamat lamang ito o maaaring ito ay babala mula sa mga nakakaalam. Hanggang ngayon, walang malinaw na ebidensya. Pero ang mga kwento patuloy na nabubuhay.
At sa bawat madilim na kuweba, maaaring may isang mata na nakatingin pabalik. Kung gusto mo pang tuklasin ang mga misteryong tulad nito, subscribe ka na dahil sa susunod, baka mas malalim pa ang ating marating. Sa Pilipinas, kilala tayo sa mga misteryosong kuweba at ilog. Pero paano kung ang ilan sa mga ito ay hindi lang basta natural na lugar? Paano kung ang ilan sa kanila ay lagusan papunta sa isang lihim na mundo, ang Agartha? Sa Callao Cave sa Cagayan, may mga bahagi na sinasabing hindi pa lubusang natutuklasan. May mga lokal na nagsasabing may mas malalim pang lagusan na tila walang katapusan. Sa Sagada, ang Sumagwing Cave ay kilala bilang Big Cave. Pero ayon sa ilang kwento, may mga bahagi raw nito na biglang nawawala ang daan at may mga nakakarinig ng kakaibang tunog sa kailaliman. Ang Enchanted River sa Surigao del Sur ay kilala sa malinaw ngunit misteryosong lalim. Sinubukan na itong tuklasin ng mga diver. Pero may mga bahagi na tila hindi matapos-tapos, parang may isang mundo na nakatago sa ilalim. Sa Siquijor, ang isla ng Hiwaga, may mga kwento ng mga kuweba na ginagamit sa sinaunang ritual. May paniniwala na ang ilan sa mga lagusan dito ay hindi lang basta kuweba, kundi daan papunta sa ibang dimensyon o sa ilalim ng mundo. Maraming matatanda ang nagsasabi, huwag kang papasok sa kuweba ng walang gabay dahil hindi lahat ng lugar ay dapat puntahan. May mga lugar na mas mabuting manatiling lihim, sa dami ng kuweba sa Pilipinas. Ilan kaya sa kanila ang tunay na lagusan? At kung sakaling may makita kang hindi pangkaraniwan sa loob, lalabas ka pa kaya? Kung gusto mo pa ng mas malalim na misteryo, halika at tuklasin dahil baka sa susunod, mas malapit na tayo sa katotohanan. Sa likod ng mga kwento tungkol sa Agartha, may mas nakakatakot na posibilidad. Paano kung ang ilan sa mga gobyerno ay alam ang lihim na ito? At kung may ginagawa sila sa ilalim ng lupa na hindi mo dapat malaman? May mga teorya na nagsasabing ilang bansa sa buong mundo ay nagtatag ng underground laboratories malapit sa mga pinaniniwalaang lagusan papuntang Agartha. Dito raw ginawa ang mga eksperimento sa enerhiya mula sa ilalim ng lupa, mga nilalang na nakatira sa Agartha at teknolohiya na lampas sa pagkaunawa ng tao. Ayon sa whistleblowers at ilang conspiracy sources, may mga taong ipinadala sa mga kuweba at tunnel na hindi na muling nakabalik. Bakit interesado ang gobyerno sa Agartha? Sinasabi ng ilan, ito raw ay posibleng pinagmumulan ng advanced na teknolohiya at enerhiya. May mga conspiracy na nagsasabing ang militar ay may hidden bases sa mga kuweba ng Himalayas, North Pole at sa Pilipinas. May mga experiments sa mga taong dumaan sa underground tunnels. Ang layunin, kontrolin ng mga kaalaman at kapangyarihan ng Agartha, hindi lamang tao ang bahagi ng mga eksperimento. May mga nilalang mula sa Agartha na sinusubok upang matutunan ang kanilang teknolohiya at kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit marami ang naniniwala na may mga lihim na nilikha sa ilalim ng lupa na mas advanced kaysa sa anumang naipapakita sa mundo. Sa kabila ng modernong eksperimento, may mga sinaunang babala. Huwag na habulin ang kaalaman ng Agartha dahil may kapalit ang bawat lihim na binubuksan. Maraming naniniwala na ang ilan sa mga misteryosong pagkawala at kakaibang pangyayari sa mundo ay bunga ng pagtatangka ng tao na kontrolin ang Agartha. Hanggang ngayon, ang mga lihim ng Agartha at ang koneksyon nito sa gobyerno ay nananatiling nakatago. At sa bawat tunnel at eksperimento, tanong lang, handa ka bang malaman ang katotohanan? Sa lahat ng kwento tungkol sa Agartha, may isang lihim na mas malalim, mas matagal nang tinatago at maaaring magbago ng lahat ng alam natin sa mundo. Ayon sa ilang alamat, ang Agartha ay may sariling araw, isang misteryosong enerhiya na nagbibigay buhay sa buong underground world. Hindi ito katulad ng araw sa ibabaw, kundi isang uri ng enerhiya na sinasabing pinagmumulan ng buhay, kapangyarihan at kaalaman. May mga naniniwala na ito rin ang dahilan kung bakit advanced ang mga nilalang sa ilalim. Sinasabing ang Agartha ay hindi lang isang lugar, kundi isang imbakan ng kaalaman, mga lihim na nawala sa ating kasaysayan.
yung mga teknolohiya, mga kakayahan at katotohanang hindi kailanman itinuro sa mundo sa ibabaw. At ayon sa ilan, ang kaalamang ito ay sadyang itinago upang hindi ito magamit sa maling paraan. Sa kailaliman ng Agartha, may mga tagapagbantay. Sila ang nagpoprotekta sa lihim ng mundo, hindi laban sa ibang nilalang, kundi laban sa tao, dahil ayon sa kanila. Hindi pa handa ang sangkatauhan sa katotohanan, pero ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng lahat ay hindi ang Agartha mismo, kundi ang posibilidad na ang mundo sa ibabaw ay hindi ang tunay na mundo. At ang sangkatauhan ay maaaring matagal ng hiwalay sa tunay na pinagmulan nito. At kung ang Agartha ay totoo, isang tanong ang dapat mong itanong sa sarili mo. Kung may mundo sa ilalim, ano ang dahilan kung bakit tayo nasa ibabaw? At kung may katotohanang itinatago, handa ka bang malaman kahit magbago ang lahat? Ito ang Agartha series. At ang mga lihim na maaring hindi mo na dapat malaman. Pero kung gusto mo pang tuklasin ang mga misteryong tulad nito, subscribe ka na. Dahil hindi dito nagtatapos ang katotohanan. Sa kabila ng lahat ng kwento, teorya at misteryo tungkol sa Agartha, mahalagang tandaan na ang lahat ng ito ay nananatiling bahagi ng science fiction at walang matibay na ebidensya na nagpapatunay na ito ay totoo. Maaaring ito ay bunga ng imahinasyon, alamat, o mga kwentong naipasa sa iba't ibang henerasyon. Ngunit sa huli, nasa sa inyo pa rin kung ano ang paniniwalaan ninyo. Ito ang Agartha series, isang paglalakbay sa pagitan ng imahinasyon at katotohanan. Hanggang sa susunod na misteryo,